Buntag mga kaparmer, mga tuto, mga inday, mga ate, mga kuya, mga papa, mga nanay. Aniya kita karon diri sa Princess Altias Farm diri sa Purok Unsi, Manuhay, Dulugon, Maramag, Bukidnon. So, ating ipapakita kung paano at kung paano kumita ng 300,000 pesos sa isang ektaryang lupain kahit zero po ang ating kapital. So i-share po natin ang ating success story upang makapag-encourage tayo ng mga young farmer na mag-farm kasi may pira sa farming. So 6 years ago wala tayong pera pero may lupa tayo. Ginawa natin ating hinati ng 10 bisis ang isang hektarya. So ang isang hektarya ay mayroon siyang 10,000 square meter na area. So hinati natin ng 10 at bawat buwan ay nagtatanim lang tayo ng 1,000 square meter na area. At sa loob ng 10 buwan ay natapos natin ang isang hektarya. So ganito ang paraan. Sa isang araw, maglaan lang tayo ng 1 o 2 araw sa ating farm. At magtanim lang tayo ng 34 na puno. So equivalent doon 34 square meter. So sa loob ng isang buwan ay matamnan natin ang 1,000 square meter na area. So ganito po ang senaryo dito nakita natin. Ito na encourage sa atin upang i-share tong success story na to. Nakita natin na ang mga farmer walang pera. So ang lupa malaki, nakatiwangwang lang, hindi natamnan dahil walang pera, walang pangkapital. So ang iba ibinibenta, ang iba pinarintahan or ipiprinda. Yun ang masakit kasi farmer ka, nawalan ka ng lupa kasi hindi mo naman matamnan kasi wala kang pera. So itong video na to aming encourage na kahit wala tayong pera, sipag at tiyaga lang, makapagtanim tayo at kikita tayo ng 300,000 pesos sa isang hektarya. So ito po pang poor farmer talaga to. Hindi tayo nagamit ng kalabaw. At mano-mano lang talaga yung ang ating pagtatanim. So sa isang araw 34 lang na puno ang ating tanim. Sa loob ng isang buwan ay matataniman natin ng ang 1,000 square meter na lupa. So ang 1,000 square meter maliit lang yun na lupa. So bakit naman po na 2 oras lang i-google natin sa farm? Bakit hindi buong araw natin tatrabahuin yun para malaki ang ating matamnan? So ganito po yun. Kapag ang farmer na walang pera, google niya yung isang buong araw sa pagtatanim, ano namang kakainin ng pamilya niya. So kailangan siya magtrabaho doon sa ibang farm upang mayroon siyang arawan na sahod, upang mayroon siyang mabili ng bigas para sa kanyang pamilya. Yun ang ating ginawa. Mayroon man tayong pangangailangan, so nagtatrabaho tayo sa iba at pagka umaga punta tayo ng farm, magtanim tayo ng 34 na puno at punta tayo sa trabaho upang makapaglikom ng arawang pera para sa gastusin sa pamilya. Ganun yun ang story. So after 10 months na tamnan ko lahat na area, ang 1,000 square meter, 10,000 square meter, isang hektarya po yun. At nagsimula naman ako ng mature naman yung una kong tinanim. Yung tinanim ko sa first month. Base sa aking na-harvest ko
12,000 kilos mahigit. So ang tinanim ko sa 1,000 square meter na kasaba, ang tinanim ko at ay only 1,000 rin na puno. So 1 meter yung distance sa pagtatanim ko. At ito yung variety na tinanim ko. Hiningi ko lang to sa kaibigan kong farmer. So hindi na kailangan magbili ng ng seeds kasi mayroon naman tayong mga kaibigan na farmer na mayroon mga seeds na marami sa kanilang farm, at hingin natin to at itanim sa farm natin upang tayo ay makapagtanim. So hindi balakid yung walang kapital, walang pera, ibibenta yung lupa dahil walang pera, hindi makapagtanim, walang pera. Hindi yon hadlang upang makapagtanim at kumita. So nangyari sa akin, yon ang presyuhan noon, mura lang noon, 2.8 pesos per kilo, 12,000 na mahigit, 30,000 yung nabinta ko sa 1,000 square meters. So ang ginawa ko, itinibig ko yung 20,000 at ginastos ko yung 10,000 para pansarili kong gastos. So may savings ako 20,000 per month. So natapos sa loob ng pagkatapos ko mag-harvest, tanim na naman ako. Madali lang tanim kasi kagaya nito, hindi na ako mag-weeding or tatabas ng damo upang ma-clear yung area. Kasi bagong harvest na kasaba, ay picture mo yung kasaba, ganyan kalaki ang bunga ng kasaba. So ganun yon. Pag katapos harvest, tanom agad, at sa loob ng 10 buwan ay natapos ko ring harvestin yung 1 hektarya kong kasaba. At nakapag-save po ako ng 200,000 pesos na pira, kasi sa 30,000, 10,000 lang gastusin ko, ang 20,000 ay save ko. At yung 200,000 na yon ay nagpe-prenda po ako ng another area na 1 hectare at tinaniman ko naman ng kasaba. Ngayon, ang area natin ng kasaba ay nasa 12 hectares na yung kasaba natin, kasi malaki yung kasaba natin kasi dito tayo nagsimula at nakita natin dito na hindi masyadong magastos, hindi mahirap alagaan kahit walang fertilizer. Uunod siya, mayroon siyang unod, kahit ano lang yung kuan mo, weeding ka lang, kukunan mo lang ng damo at magpo-produce yan ng yield. So yon ang ating success story. So total ng ating land area ngayon dito sa Princess Altias Farm, nasa 15 hectares na tayo ngayon. So encourage natin mga young farmer, pag dito sa farming, kapag marunong kang pumili ng halaman na itatanim mo, marunong kang mag-impok ng pera, uunlad ka talaga dito sa farming. So encourage natin yung mga kabataan na magpa-farm, kasi kapag hindi natin ma-encourage yung kabataan magpa-farm, baka sa susunod na dekada magka-sure tayo ng pagkain, kasi wala ng kabataan na nagtatanim, matatanda na magsasaka. So na-encourage tayo na gumawa ng video, kasi mayroon tayong mga kaibigan na na-encourage din na magtanim. Isa na dito yung ating ginawa ngayong araw na to na cameraman. Bumisita siya dito sa ating farm, sa Princess Altias Farm. Bumisita siya at ating nautusan na maging cameraman. So ito po si Lloyd Palma.
hilwa ng ano, Bosco Butong. So 1 year ago nagkakilala kami ni Lloyd at naging magkaibigan kami. At yun ang simula, nagkukwentuhan kami. At na-encourage siya magtanim ng kasaba. So nanghihingi siya sa akin ng similya at tinamnan niya yung ilan lang yun, Meg? 600 square meter. 600 square meter na lupain. Yun, ang lupain na yun ay pangbahay yun. Tatarikan ng bahay. Pero wala pang pira pantarik ng bahay, tinamnan ng kasaba. Ilan ang na-harvest mo, Meg? Nag-net ako ng dry kasi yung binenta ko. Dry ang kanya bininta. Dry ako, nag-net ako ng Laksan mo boses mo. nag-net ako ng 22,000 sa 600 hectares, 600 square meter. Sa 600 square meter po, mga ka-farmer, mga kayang farmer, nag-net income si ating kaibigan na si Lloyd, na na-encourage natin na magtanim ng kasaba. Nag-net income siya ng 22,000 pesos at dry yon ang kanyang bininta, yung ganyan. Gitchap din bibilad ng araw. Yon, dry yung bininta niya. Nag-net siya, income niya 22,000 sa 600 square meter. Sa puhunan na 1.5 lang. Namuhunan siya dito kasi hindi pa siya marunong magsariling sikap. Namuhunan siya ng 1.5 pesos sa kanya 600 square meter. So, yun, labor yun. Labor yun ang 1.5. Saka baka. At saka baka pang-arado sa Kalabaw. Parado sa lupa para pagtamnan. So, sa halagang 1.5 at nakapag net income siya ng 22,000 at ngayon mayroon na to siyang yung 22,000 ay ginamit niya pang tanim ng mga gulay. Mayroon na siyang ampalaya. Ilang puno, Mig? Nasa 120 plants lang muna. 120 plants yung ampalaya niya at may talong na 30 kasi sa isang araw 10 lang yung kaya ko kasi kailangan pa ng tree guard saka 2 oras nagugo lang sa kada araw kasi pupunta ka naman sa kasaba mo, kukuha ka na naman ng puputol ka na, tatabas ka na naman ng damo. Pagkatapos mo doon, hanap ka na naman ng pang araw-araw mo, sideline naman ulit sa iba. Yun po. So ganun po, no, nakuha niya Sipag yung lang. nakuha po niya yung techniques na ibinigay natin sa kanya. So may cousin to si Lloyd, si McCoy. Shout out pala kay McCoy, next video sama ka na. Si McCoy, na-encourage din natin magtanim ng kasaba. Mayroon siyang kasaba 2 hectares agad kasi mayaman. Si McCoy, kasalukuyan siyang nag-aaral sa Central Mindanao University at na-encourage po natin siya na magtanim ng kasaba. So nag-aaral, nagtanim, kumita ng pera. So saan ka hanap? So sa ating video ay encourage talaga natin yung farmer. So anong year na si McCoy? Second year, college pa lang. Second year college po si McCoy sa Central University, Central Mindanao University dito sa amin, malapit lang sa Muswan. Nagkukuha siya ng kurso ng agriculture. At kumikita na siya ngayon sa kanyang cassava farm dahil na-encourage. Nahingiran rin po siya dito ng stock, similya. So ang atin dito is bigayan lang, bigayan. So pag may maghingi, bigay natin, encourage natin magtanim, magsikap. So yun ang atin goal dito mga young farmer. So mayroon rin tayong kaibigan doon sa Valencia, nagtatrabaho sa Do Exam, si Alin. Na-encourage din po siya natin magtanim ng ampalaya. Ngayon ay nag-harvest na siya ng ampalaya. So yun lang po mga ka-agri, mga ka-farmer. Laban lang po tayo sa hirap ng buhay. Sipag at Kasi syaga.
kapag hindi tayo lalaban, hindi tayo magtanim, hindi tayo susugal na magtanim, walang kakainin ang ating mga anak, walang kakainin ang sambayanan, hindi yayabong ang agrikultura ng ating bayan, hindi uunlad ang ating bayan. So go lang ng go mga ka-farmer. So dito lang muna tayo at next video natin yung ating land preparation sa ating atsal production. So na video na natin yung seed preparation at next video yung land preparation kasi may binilad pa tayo na kasaba doon sa area. So dito lang muna mga ka-farmer, and good day, masaganang buhay po mga ka-farmer, and God bless.